覚えてないんだけど、うちが小学3年生2年生ぐらいの時のクリスマスに大人たちがみんなもらってたんです、このリップ。こういう硬いところもあるし、こういうこんなところもある。色はこんな色、綺麗でしょ。これね、匂いが甘い感じの匂いがする。でん、こういうやつ。これはなんだろう、フジコ大人ティント、ジューシーオレンジ色だって。ティントとかリップだって。これがいっぱい何種類も違う色がこれいっぱいあるんですよね。こんな感じにあってます。すごいこれ色ある。まだここにもあるんだよね。こんな感じです、リップは。ちょっとこれを全部ね教えると本当に時間かかるんで、ちょっとこれでね、逆。こっちはファンデーションとか、これクリームとか、こういうねクリームのファンデーションとか、パウダーとか、こういうなんか柔らかめのこういう粉とかじゃなくて、液状じゃなくて、こういう硬いやつなんですよ。すごいですよね。これ私つけたんです、手に。すごく水に弾けます。消えないです、水に。すごいです。こっちはなんだろうね、フェイスパウダーかな。シャイニーパウダーだって。やっぱフェイスパウダーです。でこれはリップとかチークにも使えるやつで、こんな感じです。でこれもファンデーションです。感じに入ってる。だからこれね、片付けるのが大変だったんだよ。でこれはアイシャドウです。こういう色とか、こんな感じの色見せましょうか。こんな感じね。すごい茶色とか、こういうクリーム色みたいな色とか、これも茶色かな。結構濃い茶色とか、グレーっぽい茶色とか、すっごい可愛いピンク入ってるし、これね、すごい綺麗な色してます。感じね。これもアイシャドウです。これはなんだ、結構昨日開けたんです。すっごい綺麗なクリームのアイシャドウです。ここにはなんかクリームとか、リップとか、この中に入らなかったやつは詰めてあります。でここ黒くて見えないと思うんですけど、これ筆がすごく入ってるんです。みんなに見せたいです。ちょっと待ってね。こんな感じいくよ。さねえ、じゃじゃーん。これ全部みんなに紹介したいんですよ。これね、じゃじゃん。うわ、すごい量の筆です。使ってない筆もあるんですね。太い筆とか、こういう普通の筆とか、こういうクソ細い筆とか、そういうやつがいっぱい入ってます。これ見て、じゃじゃん。これファンデーションなんです。いっぱい入ってます。でかいですよ。こういうやつ。こんな感じで色が入ってて、こういう色がいっぱい入ってるね。これフィリピンで買ったんです。フィリピンなんです。シュマ。このでっかいやつです。こんな感じ。これどこで買ったっけ？フィリピンで買いました。こんな感じ。綺麗です。で、これすごいです。いろいろ入ってます。まあね、女の子はお化粧とかしてて、メイクを消すと
すっぴんがブサイクとか言って来る男っているじゃないですか。まあ、女も違う顔を楽しむためにメイクはするんです。だからすっぴんと顔が違くても女の子はメイク大事。みんなは、こんな感じに頑張ってメイクされてみてね。じゃん、カナリオ、やばくない？これ全部ビクトリアさんのメイクです。Yan po, medyo gumenasay po. Na-off kami na nawala bigla yung live namin. Buti na lang po, magaling si manager na iayos niya na ibalik niya. Honto ni arigato gozaimashita. Yung kata po, kasi nagulat kami nawala. Habi ko baka may napindot ako kasi nagkakalikot ako ng Facebook. Baka may napindot ako, baka ako may kasalanan. Gumenasay po. Honto gumenasay. Okay po, ngayon nandito na po ang ating super family na kapatid, kaibigan, best friend, Miss Susain. Andito na po ang ating mga katanungan na kung kaya pong sagutin ng inyong lingkod, sasagutin. Kung hindi, sabihin ko, mag-iisip muna ako. O, diba? Anyway, Miss Susain, kamusta na po? Ay, magandang hamaga po o tanghali na sa lahat ng ating mga manonood, ng ating followers, subscribers. Maraming salamat po sa inyo sa tuwing Lunes na pagsubaybay sa amin. Yes, thank you. Kamusta dyan sa Pilipinas? Okay naman po, kaya lang po, Miss Vicky, meron tayong mga ilang nakakalungkot na balita at meron din namang medyo matutuwa naman tayo at meron din namang makakatulong sa atin. Talaga. Emotion po. Okay, Miss Susain. Oo. Miss Susain, anong nakakalungkot na mga balita natin at masayang balita pwedeng i-share mo sa mga kababayan natin? Yes, Miss Vicky, unahin na muna natin yung nakakagaang ng kalooban. Sige, it's Ito po Monday. yung nakakalungkot. Yes. Bali, ito po, maganda ito, galing sa ating Department of Education. Di ba nga po, sa panahon ngayon, is halos lahat tayo is nalululog sa mga gadget. Sinabi mo. Lalo na ang mga kabataan. Eksakto. Yes po, ito po, bali po maglulunsad sila ngayon ng marathon kontra po sa pagkalulong sa gadgets ng mga kabataan. Okay. Bali, ang ginawa ng DepEd po ngayon, itong November, magsisimula po sila this November, ang mga programa. Bali, yung mga aktibidad sa mga mag-aaral para mapabalik yung interest nila sa pagbabasa. Very good. Kesa sa mga gadgets nila tumutok. Totoo yes po, yan. Po ito. Maganda yes po. yan. Maganda yan. Yes. Kaya nga po, bubuhayin nila yung sigla, yung sama-samang pagbabasa ng mga bata, kasabay yung patuloy na pagtangkilik ng mga bata sa internet. Kumbaga, pagsasabayin po ito. Kabilang dito po yung mga nasabi nilang gagawin nila is yung aktibidad na tinatawag nilang Read a Tone na kikilalanin yung pinakamahusay na bata sa grupo sa pagbabasa ng mga pampublikong elementarya. Wow! Sa elementary po ito. Magbabasa sila ng sabay-sabay. Ngayon, bibigyan siguro ng kung anumang award or certificate yung pinakamagaling na bata magbabasa. Yung mga matututo po na, kasi nga po ngayon, sa ngayon nga, yung internet na lang laging nakatutok ang mga bata. Kaya ito po, isa ito sa programa nila. Sabay-sabay silang magbabasahin. Maganda yan. Maganda. Doon po ang tinatawag na Read a Tone. Read? Meron pa din po. Yes po. Anong tawag doon, Miss Susain? Read a Tone. Read a Tone. Anong spelling? T-H-O-N po yung tone. Yun po yung kikilalanin yung pinakamahusay na bata. Read na and Tone. marunong magbasa. Sa pampublikong elementarya po ito. Okay. At isa pa po nilang gagawing programa yung Drop Everything and Read. Ito po naman, sa loob ng 15 minuto hanggang 20 minuto, araw-araw po na aktibidad ito. Ititigil ng mga mag-aaral yung kung ano man yung ginagawa nila. Tapos magbabasa silang lahat sa loob ng 15 minuto hanggang 20 minuto. Wow. Ganda yan. Para medyo maano sila sa gadgets. Makalimot ang sakali. Oo nga, maski rito sa Japan medyo dapat talagang maging aware din sa ganyan dahil mga bata talagang, di ba?
Yes, halos nga po pati spelling nila, iba na ang spelling pagka nagsusulat sila dahil nakukuha yung sa sa mga text messages na lang, sa mga messenger. Totoo yan, totoo yan, totoo yan, oo. Sana magamit din dito sa Japan yan, maganda yan, no? Ang At galing. tapos po, para naman sa high school, meron naman silang tinatawag na programang Big Brother, Big Sister. Oh, Kaklase ko, sagot ko. Ito naman po yung isang aktibidad kung saan yung nakakatandang estudyante tuturuan ng kanilang mas batang estudyante na nahihirapan sa pagbabasa. oh, big medyo sis. Oo. Big Brother, Big Sister. Ang ganda. Kaklase ko, sagot ko. Yun. Yung mga Mm. high school student naman, ang bibigyan ng opportunity na maturuan naman yung mga medyo mas mababa sa kanila na hirap magbasa. Ay, ang Di ba ganda. napakaganda nito? Opo. Oo, ang ganda, Para sa ganda. mga kabataan natin. Oo, Sana maganda. nga po magtuloy-tuloy itong programa ng ating Department of Education. Yes. So papasok na yan mismo sa buong Pilipinas, yung ganyang system? O Yes, Maynila kasi pa po, lang? Department of Education na ang nagbaba nito, ilulunsad po ito this November. Wow, So, sana nga wow. po magtuloy-tuloy ito para naman medyo malibang yung mga kabataan, huwag nang mawili sa ating mga gadgets. Oo nga, medyo may Yes, pagbabagong ano yan, attitude. Maganda yan kasi ngayon, ang napapansin ko sa mga kabataan, pag tinawag mo, kailangan makalimang tawag ka o 10 tawag bago lumapit sa iyo eh. Mhm. No? Iba na po talaga ngayon. Oo. Ito naman po tayo sa isang Thank you. nakakalungkot Yes. din. Ito naman tayo sa, ano naman nakakalungkot nating balita? Emosyon natin ang nakakalungkot naman na hindi natin akalain na magagawa rin ng dalawang high school student po, Miss Vicky. Hay, dalawa, oo. Nagbigti daw, nagbigti sa loob ng eskwelahan. Ha? Yes po, isang 15 years old at isang 13 years old. Ala? Grade 10 at grade 8. Hala? Ito po ang nakita. Ito po ay nangyari sa Taguig City, sa may eskwelahan po, sa isa sa eskwelahan po sa Taguig City. Sa kamakalawa ng gabi lamang po ito nangyari. Natagpuan po yung dalawang bata na nakabigti. Gabi nakita yung mga bata nakabigte. Yes po, ang kwento po ng isang kaklase na 16 years old, nakita nga daw po niya ito, nasa eskwelahan pa sila, sinabihan na nga niya, mga bandang alas 7:45, nakita niya nga po yung dalawang kaklase na babae na umuwi na. Sinabihan niya nang umuwi na sila at gabi na. So nauna na nga daw itong isang klase, but still, pagtingin daw po niya sa group chat na nahahating gabi na, nakita niya na wala pa yung dalawang bata, hindi pa daw umuwi. So, ayun nga po, bumalik siya doon sa pinagkakitaan niya sa main office, sa Girl Scout main office daw po sila kasi. Bumalik siya doon, mismo nung gabi din iyon. Yun nga po, siya yung nakakita na nakabigti yung dalawang bata. So, dali-dali po sinabi ito nung estudyante na 16 years old sa mga gwardiya. At doon nga po na nakita na nakabigti yung dalawang kaklase niya. Ano to, babae? Dalawang babae? Dalawang babae po. Ay, Diyos ko. Hindi pa po malaman kung anong dahilan, kaya po Kawais. nakikiusap yung pamilya ng mga batang ito na makipag-cooperate yung eskwelahan, na ipakita yung CCTV nila or Yes. anything na pwedeng maisama sa investigasyon. Sa ngayon po, wala pa pong linaw. Basta yun pa lamang po, humihingi ng tulong yung mga pamilya para maimbestigahan itong nangyari sa Anak kanilang niyo. mga estudyante. Eksakto. Ibig sabihin, private school ba to? Wala naman pong banggit. Isa lang po ito sa Taguig City na eskwelahan. Hindi pa rin po minention kung anong eskwelahan ito. Ay, hindi pa rin na-mention. Mm. So, ibig sabihin, nakita nung kaklase yun na nandun pa yung dalawa, sabi umuwi na sila. And then, sa chat room, wala pa rin. Binalikan niya yung eskwelahan. Binalikan daw niya, tinignan niya. Kasi niya alam na niya na nandoon. Oh. Ito po, sa Taguig City pala po, ito po, nabanggitin po pala yung eskwelahan. Ano? Signal Village National High School sa Taguig City. Signal Yun po Village. yung eskwelahan. Nako, edi, Nakakalungkot po. nakakalungkot. Edi medyo sarado muna yung eskwelahan dahil under investigation. Yes po, posible po na ganun nga po. Hindi na po nila masyado pang inelaborate dahil wala pa rin po talagang makuwang chinek na rin po yung dalawang bata, nilabas na ng pulis sa ng SOCO para po maimbestigahan nga po kung ano ang nangyari talaga. Pero wala naman silang nakikitang any abuse na nangyari sa mga bata? Oo.
Ano? Wala pa rin pong nababanggit. Ayaw po nilang magsalita. Siyempre, dahil hanggat wala silang talagang investigasyon na talagang tama yung investigasyon nila. Oh, nakakalungkot. Yes, ma'am. Bibihira yan, hindi naman usually nangyayari sa atin yan ng ganyang mga bata nagsisuicide. Ang mga bata usually masaya sa Pilipinas. Mas- Saka dalawa sila, sabay pa sila. Anong ibig Oo, sabihin? anong ibig sabihin nito? Nakakaawa nga po. So, ibig sabihin yung eskwelahan hindi pa rin ugnayan. Hindi pa daw po under investigation, kaya nakikiusap ng ang mga kamag-anak na makipag-cooperate. Eksakto. May CCTV yan for sure, di ba? Yes, meron yan tiyak po. Pero Makikita. parang ang nasabi po yata is sira ang mga CCTV, hindi daw gumagana sa school. Oh, anong Sabi, something? uncooperative nga daw po yung eskwelahan. At wala raw CCTV na gumagana sa school. Yun po daw ang banggit ng eskwelahan. Nakakalungkot. Anyway, sana maimbestigahan niya pag may kami susayin, continuous natin abangan ano nangyayari, no? Tutukan natin. Tutukan ito. natin to kung ano nangyayari. Diyos ko, kawawa yung mga bata at mga magulang. Yes. Ay, nako. Anyway, yes. Nakakalungkot man. Condolence po sa pamilya. Honto ni, alam ko naman, andyan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, ma-actionan niya, at saka si Mr. Tulfo. Siguro, pag halimbawang narinig ni, Tulfo, iaayos yan, maimbestigahan. Iba na ngayon eh. Iba na ngayon, di ka pares na walang social media. Ngayon, sa social media, talagang pag-uusayan yan. Thank you, Miss Sen. Meron pa ba tayong isang balita na maganda o nakakalungkot? Siguro po ito is, parang ito na po yung punot dulo ng lahat, ang stress. Oh, yes. Ang stress. Yes po. Ito, Miss Vicky, ayon kay Doc Willie Ong, nandito po ngayon, ako ngayon sa, Filipino Star Oo. na balita, dyaryo. Nakita po natin ito. Oo. Ayon kay Doc Willie Ong, ang mabisang paraan para mabawasan daw po ang stress. Oh. Kailangan natin ito dahil na tayo ay stress. Pera. Yes po. Sabi ng iba, sabi ko, madali lang naman tanggalin ang stress. Ang sagot sa akin, oo ma'am, madali pong matanggal, basta may pera. Ganun ba yun? Sabi ko. At least, kung minsan naman po kahit maraming pera, di ba? Yes! Hindi lahat, promise yan. Hindi lahat. Talaga sa pera. Yes, anong daw ang, Anyway, ito daw po ayon kay Doc Willie, mabisang paraan para mabawasan ang stress. ano daw? Ihiwalay daw po natin yung malaking gawain sa mas maliit na gawain. Okay. Kung halimbawa po, yung mga ginagawa mo masyadong marami, Yes. hahatiin daw natin ito sa maliliit na gawain. Eksakto, oo. Yes. Tapos, gawin daw po natin ito ng pa-isa-isa. Eksakto. Yes, Tama po. naman. Panatiliin lang na natin na nakatuon yung isip sa mga gawain na ginagawa. Yes. Sa halip na iisipin natin yung susunod kaagad. Yes. So, ibig sabihin mag-focus muna tayo kung ano yung ngayon. Yes. Then, later on na yung kasunod, pag natapos na yung una. Yes. Parang ganito po ang ibig ng ipahiwati. Tama nga naman. Oo. Ito po, meron pa siya. Matutunan daw nating tumanggi. Kung nakakaroon daw tayo ng sobrang tuwa sa personal at professional na responsibilidad, subukan din daw na umurong at pag-isipan ng mabuti kung ano ang aalisin. Eksakto. Tama. Pag wag get tayo ng get ng trabaho or anything, tapos yun pala, napuno na tayo, hindi na natin pala kayang gampanan pa ito. Kaya nagkakadobe-dobe yung stress natin, yung pag-iisip natin, nakapagod. Okay. Yes po. Ako may sagot dyan. Ano po? Alam mo, ang pagtanggal ng stress, dalawa. Tama yan. Ang unang sagot ko dyan, ang pagtanggal ng stress, unang-una, in 24 hours, unahin mo lang yung dapat mong unang gawin. Whether it's big or small, para sa akin, unahin mo kung anong unang-unang dapat mong gawin. Hindi mo magagawa yan 24 hours lahat na nakalista sa iyo ng gusto mong gawin. First come, first serve, sabi nga nila, di ba? First come, first serve. Hindi mo magagawa na gusto mong tapusin in one day lahat. Hindi. Yes po. And then another thing, totoo yun, kailangan marunong kang umayaw. In a way na alam mo naman, nakakayanin naman ng tao maski ayawan mo. Na may mapupuntahan din naman maganda. Kasi sa akin, ang stress, pagtulong, tutulong ka, pero ngayon kailangan, minsan, tulungan mo sila, pero in a way na dapat,
alam mo rin na may mapupwestuhan sila kasi lumapit sila sa'yo sa pagtulong eh. Hindi pwedeng ignore mo na lang, no, I can't do this. Sometimes you can't. But most of the times, para sa akin, kaya tayo nabubuhay, kasi those people na lumalapit sa'yo, meron kang magagawa. You cannot do the whole thing, pero at least may ma-share kang konti. Yun ang pagkakaalam ko. And another thing nga, sa akin, yung stress na yan, yun. Basta, tama ang sabi ng iba, pera. Pero not everything in this world is money. Not everything in this world is money. You need money, but you need more people na talagang trusting you. That's very important. Yes, Mrs. Sain, pasok na tayo sa mga bali-balita. Tumahaba na naman. Yes. Sa ating pong question, Yes, sa ating mga balita, Janakte. Sorry po. Sa ating question, Mrs. Sain, thank you. ating po mga katanungan. Yung susunod po na payo ni Doc Willie, isa susunod po natin i-discuss naman. Yes, Meron po okay, siyang okay. tito-tito na ituturo sa atin para mabawasan ng stress. Yes, Okay yes, po. oo. Okay, Basta, para po sa katanungan na natin ngayon, Miss Vicky. yes, go. Okay po. Ma'am, nag-aaral po ako ng Kaigo dito sa Nagasaki. Graduate na po ako next year ng March. So, mag-i-start na po akong maging full-time Kaigo next year ng April. Okay. Yung asawa ko naman po, magiging TITP na visa at mag-work sa Tokyo. So, ang plano po namin, na 1 year po siyang TITP sa Tokyo. Total naman po by next year, pwede na po ako mag-invite ng asawa ko, ay balak na po namin ibahin yung visa from TITP to dependent visa po. Pero tatapusin naman po niya yung 1 year sa company ng TITP. Ang tanong ko po, kapag po ba na-ready ko na po yung papers niya para sa dependent visa, kailangan po ba ay tapos na talaga yung 1 year visa niya as TITP? Kailangan na pa po bang umuwi ng Pinas? Or kahit before po matapos yung TITP visa, andito pa po siya sa Japan. Pwede ko na po bang asikasuhin yung dependent visa? Okay. As siya, no, bali working visa siya. Usually, ang working visa po talaga ngayon, nakakaroon, pwede po talaga magkaroon ng asawa kasama mo rito o anak mo, dependent visa. Ngayon, yung tungkol po sa inyo, I think, yes, you can manage to change her visa on your own, maski nandito. As far as I knew, sa pagkakaalam ko po, pero with your husband na may kontratang 1 year, depende po sa kontrata niya yan. Anong nakalagay sa kontrata? Nakalagay ba sa kontrata na kailangan tapusin niya kung halimbawang lilipat siya at kung mag-change status siya? Tanungin niyo po, basahin niyo po yung kontrata, that's the best, ang una niyo pong gawin. Kasi kung nasa Tokyo ka, ang layo naman ang inyong love affair. Diba, Tokyo and Nagasaki. Ang layo niyan, ha, in fairness. Pero, very kayo, ha, very good. If I were you po, number 1, ang aking pong masasabi, since na hindi naman po ako immigration lawyer or immigration or Philippine Embassy, you better go straight to the immigration dyan sa Nagasaki. I-ask nyo po, since you have the proper visa, gusto nyong maging dependent visa ang inyong husband, and sasabihin po nila kung ano talaga, which is 100%. On my side, para sabihin ko sa inyo, ako po, sasabihin ko rin na hindi ako magwa 100%, may chance po. Malaki po ang chance na maging dependent visa talaga ang inyong asawa. It's just the matter of yung kontrata niya sa kanyang pinapasukan ngayon sa Tokyo kung i-approve. Yun po. Kasi ang mga working visa dito, usually nakakaroon talaga ng dependent visa. Pwede po yan. Go straight to the immigration, ask the immigration, better than asking other people na minsan syempre gusto man nilang tumulong pero they have their own different situation in Japan. So yun po, may chance po yan. Go straight to the immigration. Yun lang po ang aking masasabi. Yes, Mrs. Sain, anong pangalawa yes natin? Po, para sa ating sunod na katanungan. Yes. Ma'am, advice lang po, to this visa po ako sa Japan. Ang guarantor ko po is yung anak ko pong Japanese, 20 years old. Okay. May chance po ba akong ma-long term? Oh, well, Ang expired po ng bali ng visa is sa January 12.
Sino? Si ma'am, yung nanay. Yes po, yung nanay po. Okay. Yung tourist visa. Okay, ang alam ko po dito, sa pagkakaalam po ng inyong lingkod, ang Japan po is only pag halimbawa wala pang underage yung mga bata, may chance ang mga nanay na maging long-term visa. Pero kung 20 years old na po ang inyong anak, I am not very sure. If I were you, same thing, sasagot ko po kanina, go straight to the immigration and ask. Kasi alam ko po, pag mga from 13, yung mga ganyan, 9, kailangan po talagang nandito yung guidance ng nanay. Hindi pwedeng nag-iisa yung bata. Pero at the age of 20, parang medyo iba na po. Malay po natin, baka naman bigyan kayo ng chance kasi baka pwede nyo sabihin, di marunong mag-Nihongo or something like that to guide. Parang ganun po. At saka syempre, kung anong income ng inyong anak since na-invite kayo rito. I-try nyo po, go ahead, go to the immigration and ask. Yan po ang aking masasabi, wala pong masama. I-try nyo po, or either, alam ko po, pag halimbawa ni long-term visa kayo, kailangan meron din po kayong papasukan na. Kailangan may kasama na rin na may mapagtatrabaho na kayo na magiging sponsor nyo. Okay po, thank you, Miss Hussein. Anong pangatlo natin? Yes, eto po. Ma'am, may tita po kami dito sa Japan. Okay. May asawa po siyang Japanese. Mhm. Wala po silang anak. Okay. At mahal na mahal naman po nila kami ng uncle kong Japanese. Gusto po niya na kami ay makasama na niya na matagal at maging legal kami dito sa Japan. Mhm. Andito po kami ngayon visiting relatives for 90 days. Ano po kaya i-apply namin sa immigration? At ano po kaya magandang gawin para maging legal kami dito sa Japan? Gusto din po namin na mag-work. Patanda na din po ang auntie namin at yung asawa po niyang Japanese. Kaya kung andito po kami, matutulungan na din namin sila. Okay. Willing naman po si Uncle Japanese na gawin ang lahat kung ano ang kailangan. Yun nga lang po, hindi namin alam kung saan at paano kami mag-uumpisa. Ano po ang dapat gawin? Okay, ganito po yan. Nasa hustong edad na kayo, over 20 na ba sila, Miss Hussein? Yes po. Okay, over 20 na kayo, ang isa lang pong masabi ko, maghanap kayo ng number 1 kung meron kayong, kung nakatapos po kayo, proper working visa. And another thing, pwede po kayo mag-student visa. Kasi pag over 20 na po, para ma-adapt, I'm not very sure. Pwede pong ilagay sa Kosikitohong, yun ang pagkakaalam ko. Pero to stay for good, hindi pa po ata approve yan dito sa Japan. Yung ganong sitwasyon. Maski pa sabihin na natin na may edad na, kasi po kung aampunin kayo, meaning to say, dapat kaya nila kayong buhayin dito. Diba? Although, pinakamaganda po niyan, mag-apply na lang muna kayo ng student visa, mag-change status kayo to student visa with proper documents na nakatapos kayo ng pag-aaral, even high school. I think even high school graduate ka ngayon, pwede ka na mag-student visa. Some school accept yun. But some school, ng language school dito sa Japan, they don't accept high school lang. Like yung sign up na ano po natin, Unitas, they don't accept high school student na graduate lang. They accept college degree. But with other school, meron po high school lang, pwede na kayo. Mag-check po kayo ng mga school dito, sabihin nyo kay sir, kung willing talaga siya makasama kayo, it's one of the way na pwede kayong from student visa to working visa and stay here for good. Yun po ang aking pagkakaalam. Kung meron pong iba pang way, I'm not very sure kung halimbawa meron po siguro mag-i-sponsor sa inyong kumpanya to work here. Pero may mga documents pa rin kakailanganin. Pinakamaganda po si Sir naman at si Sir, yung uncle nyo, willing naman talaga siyang, gusto niya kayo dito talaga mag-stay at willing naman siyang talagang supportahan kayo. Go to the immigration po and ask if there's a way. Ang nakikita ko po kapares yung senior ko lang po kanina. PM lang po, any other concern. Yes, Miss Hussein. Yes po, ito po isa, ma'am. Balik. Ma'am, matutulungan niyo po kami sa pagsuko. Overstay po kasi kami ng family ko. May 3 years old po kami na anak na kasama. Okay, pwede naman, basta kaya ko, nasaan kaya siya sa Japan?
Ilan sila? Tsaka nasaan sila sa Japan? Kung sa pagsuko, yeah, sure. Basta yung sa schedule ko lang. Kasi gustuhin ko man sumama every now and then. Kung nakatira ako sa Tokyo or Saitama, I can do that. The only thing is, iaayos ko ang schedule ko. And one more thing, hindi ako nagmamaneho. Kaya I ask people na gustong sumuko, they need to pick me up or, to meet them in Tokyo. Mga gano'n, medyo mahirapan ang inyong lola dahil mahina na rin ako maglakad ngayon. Aminin ko, pero kung kailangan niyan sumuko, pamilya sila, I think ibigay niya sa atin ang more information on how are they now in Japan and kung nag-aaral ang mga bata. Kasi alam ko, meron silang amnesty na binigay. Kung halimbawa nag-aaral dito ang mga bata, kung natanggap niyo po yung amnesty na yun na balita, na nagbigay sila sa 200 na mga kabataan na mga overstay dito ng visa. Special visa po ang tawag doon. Kasama ang mga nanay. I-check nyo po yan. And if you really need our assistance, mag-PM lang po kayo and tell us the full history kung bakit kayo na-overstay, etc. etc. Yan po ang ating masasabi. Ms. Hussein, may question pa ba tayo? Yes, meron tayong last, ma'am. Yes. Ito po ay, ito lamang, Bali, ma'am, magdadala po ako ng chicharon. Kukunin ba nila? May bayad po ba? Pag nakita nila ito, magpe-penalty po ba ng pera? Pakisagot naman po. Oh, kung hindi naman volume ng chicharon, siguro papayag naman. Kung hindi man pumayag, ibigay mo na lang. Take the chance. Kung talagang kain na kain ka sa chicharon, lalo na kung naglili tayo, di ba? Alam mo yon. Pero dito rin naman may tindang chicharon. Pero kung gusto mo take the chance, hindi naman volume siguro yung dadalin mo, eh di okay lang. Kung halimbawa isang ganun lang, siguro naman. Kung hindi makalusot, di ibigay mo. Kung halimbawang pumayag sila, di thank you. Di ba? Wala naman Po penalty. Ay, walang wifi? May live tayo. Yes, ma'am. Walang internet, Miss Hussein? Meron po. Meron. Wala kayong sa live? Hindi, okay lang. Oh, may live, di ba? Dadyo ba yun? Sa'yo yun. Ito si Kikay ko. Kiko. Sinyak ako. You shocking me again. Okay. Yes, Miss Hussein, yun. Yes po, ayan po ang ating mga katanungan sa araw na ito. Yes, oo, sana yung mga katanungan nakatulong po kami. Pasensya na po kayo hanggang sa abot lang po ng aming makakaya. Maraming salamat, Miss Hussein. Honto ni Matalaysyo, Negashimas. At magkakaroon tayo ng bagong mga, hindi man ako makapag-vlog, magkakaroon tayo ng weekly news at mga OFW news. Magkakaroon na rin po tayo at magkakaroon na rin tayo ng Marites. Online po, ibabalita natin kung ano mga chika-chika, kung ano mga nangyayari sa mga showbiz Hollywood at sa Pilipinas. Thank you, Miss Hussein, and I'll see you again next week. Thank you, Miss. Thank you so much. Thank you. Okay, yan po ang ating super best friend, super friend, super family, super sister, Miss Hussein. Maraming salamat. Honton arigatou gozaimashita. Ngayon po sa mga katanungan, ayan, nasagot na natin. Pasok naman po tayo sa ating quotes of the day. Naku, alam mo talaga naman, ang daming dapat yung mga nangyayari ngayon. At saka yung mga katanungan talaga, we would like to serve you 24 hours. Kaya lang, alam niyo naman po, may siyempre kanya-kanyang buhay din, may mga pangangailangan. Kaya nga po, sana kung magkakaroon kami ng 24-hour service online para sa inyong katanungan, I would really love to. So, prayer lang po. Sabi nga ni Mother Teresa, everything in this world is prayer. Kung anong worries mo, prayer. Kung anong pain in your something, prayer. Always pray. And God will provide. Totoo po yan. Promise. Totoo yan. Okay, ito na po tayo sa quotes of the day. Ayan. Ito po ang ating quotes of the day. Lumabas na siya. Ang masamang pag-uugali ay pares lang na gulong na butas. Halimbawa, yung sasakyan. Okay, ulitin ko. Ang masamang pag-uugali ay pares lang ng isang gulong ng sasakyan. Butas siya, kumbaga flat tire, kasi butas flat tire siya, hindi ito makakarating sa gusto mong puntahan. So, ang buhay po natin, kung masama ang iyong ugali, tandaan mo, kahit anong pangarap mo, makakarating ka man, siguro, pwede mong marating kung gusto mo talagang yung maging rich, di ba? Pero yung talagang gusto mong marating,
dito sa mundo, which is only one, ang sumaya. Hindi mo mararating. Mararating mo siguro ang bagay na makikita kang naka-Ferrari ka, naka-Mercedes ka, you've been living in a gorgeous house, pero yung saya sa damdamin mo, mahirap mong marating. Paris po yan ang isang gulong ng sasakyan na flat tire. Nakuha ko rin po yan sa internet. Naisip ko lang on my own idea kung anong ibig sabihin niya. So mga kababayan ko, number 1, ang pag-uugali po. Ang pag-uugali po natin, yan ang yaman natin. Tanggalin po natin ang hinanakit sa ating puso. Alamin po natin ang ating sarili kung totoo tayo sa Panginoon. Yan po ang number 1. Hindi ka man totoo sa kapwa mo, pero ang Panginoon, alam niya. The more you get true to the person, love the people, the more God will provide. But if you only think about yourself, never sharing anything, you cannot live happily ever after. Yan po ang ating quotes of the day. At maraming salamat po. Tumagal na naman kami. Maraming salamat po sa inyong lahat, being there. And please share all the experience. And sa mga dapat ko pong tawagan sa ticket na na-scam, please, pasensya na po ma'am. Let us know po talagang schedule again. Pasensya na po, hindi kami nakatawag. Anthony Gobenasay. And don't forget our promo for Netflix. Every isang lapad, meron po kayong free t-shirt for Christmas offer po namin. Yoroshiku po minasang and also airline ticket, andito lang po kami. Maraming salamat po sa inyo. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay,